Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, Coast Guard, jail officers, firefighters, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at isang kapilian na hukbong katihan ng Pilipinas. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, January 25, 2026, ng ikatatlong linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na kapag mabigat ang misyon, ang Diyos ang ilaw at direksyon. Marami sa inyo ang dadalo sa misa ngayong araw, dala ang pagod ng tungkulin, na hindi lang katawan ang napapagod, kundi isip at loob. May bantay na kulang sa tulog, may operasyon na puno ng panganib, may pressure na huwag magkamali, may responsibilidad sa bayan, at responsibilidad pa sa pamilya. Minsan, kailangan ninyong maging matatag sa labas, kahit durog na sa loob. Ang mga pagbasa ngayong araw ay malinaw. Hindi kayo nag-iisa sa dilim ng iyong tungkulin. Sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 8, verse 23 to chapter 9, verse 3, sinabi ng propeta, ang bayang naglalakad sa dilim ay nakakita ng dakilang liwanag. Ang dilim ay hindi lang kasalanan. Para sa inyo, ang dilim ay panganib sa operasyon, stress sa desisyon, trauma sa nakita o naranasan, takot na hindi pwedeng ipakita, pagod na hindi pwedeng aminin. Hindi sinabi ng Diyos, masasanay ka rin. Hindi niya sinabi, parte lang yan sa trabaho. Ang sinabi ng Diyos, magpapadala ako ng liwanag. Ang liwanag na iyon ay maaaring lakas ng loob sa gitna ng takot, tamang desisyon sa gitna ng kalituhan, konsensya na gumagabay sa kapangyarihan, panalangin na tahimik pero matibay. Hindi laging nawawala ang panganib, pero may liwanag na gumagabay kung saan hahakbang. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 4, verses 12 to 23, mapapansin natin, hindi sa sentro ng kapangyarihan nagsimula si Jesus. Sa Galilea siya nagsimula. Isang lugar na puno ng tensyon, gulo at panganib. Parang sinasabi ni Jesus, doon ako pupunta kung saan pinakamabigat ang laban. Doon niya sinabi, magsisi kayo, sumunod kayo sa akin. Para sa mga sundalo at sa mga nakauniforme, ang pagsunod ay hindi bulag. Ito ay disiplinado at may tiwala. Hindi niya sinabi, hindi ka na mapapagod, hindi ka na matatakot. Ang sinabi niya, hindi ka mag-iisa. Sa ating ikalawang pagbasa, mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 1, verses 10 to 13 and 17, mariing paalala ni San Pablo, huwag maghati-hati, huwag magkakampihan, huwag hayaang sirain ng pride ang samahan. Sa serbisyo, ang unit na watak-watak ay delikado. Ang samahang mahina ay madaling masira. Sa field o larangan o istasyon, ang tiwala ay proteksyon. Ang pagkakaisa ay lakas. Ang malasakit sa isa't isa ay buhay. Hindi lang ito taktika. Ito ay spiritual na katotohanan. Nang sumunod ang mga alagad, iniwan nila ang dating buhay. Hindi dahil madali, kundi dahil may mas mataas na layunin. Ganyan din kayo. Hindi lang trabaho ang suot ninyong uniforme. Ito ay bukasyon ng serbisyo at sakripisyo. Kapag sumunod kayo kay Kristo, may gabay ang konsensya. May hangganan ang kapangyarihan. May direksyon ang disiplina. May kahulugan ang sakripisyo. Hindi niya tinanggal ang laban.
Pero binigyan niya ng saysay ang bawat laban. Mga kapatid sa serbisyo, hindi ipinangako ni Kristo ang buhay na walang panganib. Ang ipinangako niya ay presensya sa gitna ng panganib. Maaaring pagod ka pa rin, may takot ka pa rin, may bigat ka pa ring dala. Pero kung araw-araw mong sinasabing, Panginoon, ikaw ang susundin ko sa desisyon, sa paggamit ng lakas, sa pakikitungo sa kapwa, hindi ka lalakad sa dilim ng mag-isa. Sa bawat bantay, sa bawat operasyon, sa bawat desisyong mabigat sa konsensya, ang Diyos ang ilaw mo. Si Kristo ang direksyon mo. At ang inyong pagkakaisa ang lakas ninyo. Sumunod kay Kristo at kahit mapanganib ang daan, hindi kayo mawawala. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sa gitna ng panganib, pagod at mabibigat na desisyon, ikaw nawa ang aming ilaw at gabay. Bigyan mo kami ng tapang kapag kami ay natatakot, linaw ng isip kapag kami nagdadalawang isip, at malinis na konsensya sa bawat tungkuling aming ginagampanan. Samahan mo ang mga sundalo at ang mga unipormadong tagapaglingkod sa bawat bantay at operasyon. Ingatan mo rin ang kanilang pamilya at patatagin ang kanilang pagkakaisa bilang lingkod ng bayan. Ikaw ang kanilang lakas. Ikaw ang kanilang direksyon. Sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.